Well, Jesus, you know if you're looking below, it's worse now than death. Pushing and shouting, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Si Jesus lang ang akong mahalon. Si Jesus lang ang akong higugmaon. Kay diha kaniya maangkot ang kalipay. Kay diha kaniya may kinabuhing dayon. Busa igsuon padayon
good evening, mayong gabi sa tanan mga kapaglao, mga kaigsuunan, mga higala, mga kaigsuunan, mga viewers, mga naghulat gayod sa ato ang My Journey with God Season 5. And tonight, magasugod na gyud kining atong ginakahinaman nga series every years, ever since pandemic. And good evening sa atong mga kapaglaom sa Southeastern Philippine Union Mission, atong mga Pangulo Pastor Palomares, Pastor Magdadaro, Sir Lawrence Lamera, and of course atong mga kaigsuunan, mga lideres, mga mga leaders o mga kapaglaom diha sa South Central Mindanao Mission, sa SCMM, diha sa Southern Mindanao Mission, and of course sa Southeastern Caraga Mission, sa Davao Mission, and of course sa ato ang Northern Davao Mission. Good evening kaninyong tanan, Ma'am Charm. Yes, mga kapaglaom, good evening alang sa ato mga viewers wherever you are today. Amo kamong gigreet. It's another season of My Journey with God. And mga kapaglaom, kamo I know excited na mong tanan ni ini tungod kay inyo gikining giabangan gikan pa sa Enero og hangtod karon nga bulan, mga kapaglaom. Among gigreet og among mga pagpanimbaya diha sa tanan natong mga church leaders, pastors, administrators, schools, teachers, and all of the institution of the Seventh-day Adventist Church in Mindanao. Magsugutan na una ni Sir John, Sir, kaganina no, ang atong Southeastern Philippine Union Mission. Karon my task is to give you and to greet our Southwestern Philippine Union Conference, missions and conferences. Magsugod ta to the farthest from Cagayan de Oro. We have Zamboanga Peninsula Mission. Kaway-kaway sa atong mga kapaglaom diya sa ZPM. Ingon man sa atong media partners o sa atong radio ministries. And going from Zamboanga, we have to head now to Western Mindanao Conference. Good evening kaninyong tanan. Asa man kamo karon nagkatigom o asa man karon ang inyong nahimutangan. Hinaot nga ang Ginoo na kaniyong magpadayon kita sa paghatag o gigayon alang ni aning another season sa My Journey with God. From WMC, now we head to North Central Mindanao Conference that is here in Cagayan de Oro, Misamis Oriental, and Lanao del Norte. Good evening sa atong mga kapaglaom. In fact, Pastor Jans, ang atong speaker karon gikan ni ini nga conference. Lagi na ripahan nga may muna. Yes. From NCMC, we have to head now to Bukidnon Province, and that's where our Central Mindanao Mission headquarters is found. Sa atong mga kapaglaom dira sa Bukidnon, and some parts of Buda, and some parts of also Cagayan de Oro and Lanao. Good evening kanatong tanan. From Bukidnon Province, mulakbay ta padulong dito sa Butuan City and Caraga and the Siargao Island and Dinagat Island. We have Northeastern Mindanao Mission. Good evening kaninyong tanan. O hinaot pa mag-uban kita sa another season nga puno sa paglaom. Season nga puno sa pagpahimangno kanatong tanan sa pagkinabuhi nga malipayon diha sa atong Ginoong Hesus. Kini ang My Journey with God Season 5. Ang My Journey with God, nahimo naging kabahin sa matag kapaglaom nato, no? Ever since we started this on 2020 during the pandemic, angtod karon nata sa season 5, and nahimo siyang kabahin sa atong tinuig nga mga ginahandom nga makabatuntag mga madasigon gayud nga mensahe gikan sa atong mga presidente, sa atong mga pangulo sa iglesia. Of course, kanang mga mensahe gipadala gikan sa Ginoo gikan sa balaang kasulatan, maka-refresh na punta sa atong mga pagtulunan kung unsa gyud ang mga kamatuoran gikan sa balaang kasulatan pinagis sa mga magsusulti karon. And this season is very unique because we are doing this in sa duha ka mga union. Before it was just SPUC, karon duha na ka mga unions, pulo na ka mga missions and conferences. And of course, dili mawala gyud sa ato ang My Journey with God ang atong worksheets. You know, atong worksheets natay Cebuano, natay English. So, while they discuss, waling atong mga speakers, you can actually join
by not just listening, but actually answering the worksheets. You can edit it with your name, with your contact number, and para na record para sa atong certificate ka. At the end of the series, naagid mo yung madawat nga certificate. Yes, going on that direction, Pastor John, sir, no? Amo kamong gihangyo mga kapaglaom. Nga dili lang, kay kita lang diri ang mahimong mo istorya kaninyo. Yes. Makig-istorya kami kaninyo, pinaagi sa inyo, ato mga worksheet, nga inyo makita sa ato ang website. On the screen, we will be flashing our Yes. QR code, which you can, or it Scan. can lead you to our website, spucadventist.org. O dito makita ang atong mga worksheet in which pwede ninyo ma-download. Kung gusto niyo printed yun, pwede ninyo i-download, then ansira ninyo at butangan yung pangalan. Then let your pastors on the go check it for accuracy. Or di ba ka, pwede po mo mag-sharing with your care group or sa matag pamilya nga naa mo or matag komunidad nga naa diha mo karon. Pwede ka mo mag-share kanila, mo hatag sa inyong mga opinion about sa inyong mga topiko nga gihisgutan sa matag gabi. Also, sa matag gabi, aduna po kita'y quiz. Yes, And di na excited mawala. ang quiz, no? And later on, Pastor Roxy will discuss the details about the nightly quiz. And also, Pastor Jans, pwede po sila makaadto sa ato ang mga Facebook pages o maka-ask sila og mga prayer requests. Yes, ang prayer request actually importante ka na mga kapaglaom kay dili lang tag nagaminsahe. Diri apan we have a team of prayer partners, mga pastors, mga literature evangelists, mga kaigsuunan nga willing gyud kayo sa buduyog sa inyo alang sa pagampo. You can send it sa inyong mga prayer request diha sa atong mga comment section or sa inbox. Then you can also visit our website and you can also send your prayer request or ipadala sa inyong mga pastors. Then ato nang during our weekly meetings ato nang idala sa atong mga pagampo usab dinhi sa ato ang buhatan sa Hope Channel. Yes, mga kapaglaom, di ka nag-inusara. Yes. If you feel like you're alone on your battles or maybe alone in your success, dili ka nag-inusara, mga kapaglaom. We can always ask for every person nga naaduol sa ato to pray for us. Yes. And giingon sa atong usa ka good friend, Sir Jans, nga usahay daw malimtan na po nato ang mga blessed nga mga tao nga they also need to be prayed for. Yes. They also need to be prayed for sa pag-sustain sa ilaang mga gipanghuptan nga prinsipyo tungod kay ang tentasyon sa kalibutan grabe ba gyud dili pud gyud sayon. So praise the Lord for those of you nga nagkanunay gyud nagampo alang sa inyo ang mga kaigsuunan or kapwa kapaglaom. Study with us mga kapaglaom, and you can also watch programs of Hope Channel South Philippines 24/7 via GSAT Channel 37. Ingon man sa atong Facebook pages, we have different sub-studios all over Mindanao. And of course, we have your South Philippine Union Conference for Hope Channel South Philippines. And ang ato ang GSAT all the time, also nasa atong website na ang mga program diya nga makahatag ka nato og paglaom. Og dili lang programa makita sa telebisyon o sa ato ang mga social media, kundi apil lang ato mga AWR stations, Adventist World Radio and Hope Radio, ingon man ang community radios nga nahimutang sa inyong local territories. So makadungog mo, mapaminawan ninyo ang mga mensahe, dili lang madunggan. And I'm so inspired to hear that even in the past, my journey with God, dili lang radio, dili lang television, dili lang internet, o bisag walkie-talkie, nagapaminaw mo. So if you want to join us, you can find a church. If you want to connect with your local church, if you want to join, if you're watching right now and you want to connect to a local church, you will see the phone number on our screen. You will see our website, and you can actually try keep in touch with us and makapangita mo local church where you can connect and you can actually join on this journey with God, Season 5. Yes, mga kapaglaong, so call na or text na or DM us or PM us aron makabalumi, makag-share pod mo unsa makag-share sa amua kung unsa pod ang inyong mga experiences Yes. nila sa inyong nahamutangan. Karon mga kapaglaong, I'm sure you're excited what do we expect sa ato ang nightly quiz. Yes. Now here's another quiz master to give you the details on that, Pastor Roxy Joy Pido. Maayong gabi mga kaigsunan o gamong mga pinalangga nga mga attendees sa atong My Journey with God. We are delighted to welcome you to the first night, una gyud kini nga gabi sa atong most anticipated event
nga atong gitawag na My Journey with God Season 5, ikalima na ni katuig mga kaigsunan, no? And it's still going strong. So kaning journey is actually sentimental, no? Medyo naipagka-sentimental, yet meaningful tungod kay bago lamang natunga ang atong kanhing union nga atong gitawag nga South Philippine Union Conference into two, no? So kaning the Southwestern Philippine Union Conference nga gipangaluhan ni Elder Jerry Patalinghog ug ang atong the Southeastern Philippine Union Mission nga nahimutang diya sa Davao City or the SIPUM nga gipangaluhan ni Elder Danielo Palomares. So kaning SWPUC and SIPUM mga kaigsunan na unite ni sila sa aning journey, aning nga lakaw nga giubanan sa mga speakers nga gikan sa nagkalaylay nga mga missions and conferences coming from these two unions mga kaigsunan o mga higala. So giubanan usab kini atong mga speakers, no, sa atong mga leaders sa atong duha ka union, atong presidente o atong duha ka mga executive secretary. O by the way, aduna tay special guest nga mao si Pastor Dan Smith who will actually conclude our journey together. So this journey with God will span a total of 35 nights mga kaigsunan. So alang sa atong mga pinalangga nga mga attendees nga nagalantaw karon, we promise you a meaningful and transformative experience with God throughout this journey. Amo kanang paningkamutan mga kaigsunan uban sa inyong mga pag-ampo. So matagabi, we will present na nakalaylahi nga mga topiko or mensahe, and we encourage you, no, kanang amo na gyud ni hangyo mga kaigsunan for you to keep an open mind and just to give the messages nga atong igadalit kaninyong tanan, just give it a chance. Kay who knows, it might actually transform your life into something very, very positive mga kaigsunan. So we will also continue to honor and respect your current religious beliefs kung unsa man kana. But above all, as the Bible declares, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, to make these nightly sessions, no, matagabi, more engaging, we have provided worksheets. Ato kaning iga-post sa atong official web page. This is actually spucadventist.org. If you want to follow this through accordingly, and you can download this mga kaigsunan. O kamo po nang iga-post sa matag live nga stream nato dinhi sa Hope Channel South Philippines. Og magahatag pod mi og ang nightly quizzes before sa atong speaker o kaning mga questions sa atong mga quizzes ato kining igabase nga diha mismo sa worksheets nga among igahatag kaninyo mga kaigsunan para gayud no kanang to help you connect more deeply with the presentations every night. So now, if you find inspiration mga kaigsunan niini nga programa nga atong gitawag My Journey with God Season 5, like the Samaritan woman, we encourage you to invite others to join in this program para ila ma-discover kaning gitawag nato nga wellspring of hope mga kaigsunan. So daghang salamat on behalf sa Communication Department sa Southwestern Philippine Union Conference ug sa Southeastern Philippine Union Mission ug sa tanan nato nga mga magbubuhat mga kaigsunan. Daghang salamat sa inyong pagresponde sa among invitation sa pagpaminaw sa mga mensahe nga among igadalit kaninyo dinhi sa My Journey with God Season 5. May God's blessings be upon all of you throughout this journey. Thank you, Pastor Roxy, for that detailed information alang sa atong mga kapaglaom nga willing and excited aron sa pag-participate sa atong nightly quiz. Mga kapaglaom, My Journey with God has been here for 5 years now. That's why Season 5 na ta. Sa matag gutlo ni ining My Journey with God, kini nagdala og talagsaong gahom aron sa pag-usab sa mga kinabuhi, aron sa paghatag og inspirasyon ingon man pagpaduso sa gugma sa Dios ngadto sa mga matag pamilya. Tama gid, Ma'am Charm, no? Actually, ang kausaban nga nahitabo sa matag usa pinaagi sa My Journey with God, dako gid kayo nga
very inspiring ba sa atong sa atong kasing-kasing. We have been here for 5 seasons already, and this is our 5th season, and we praise God for that. And part of my journey with God, mga kapaglaom, mao ka nang ginatawag na to nga dili lang mensahe pinagi sa pulong, apan usa sa mga dako kay impact alang sa atong mga viewers mao ang atong theme song. And we praise God for this season. Ang atong theme song, bag-o na usab. Nanaghapon ang atong patinduga Jesus ako sa tunga-tunga apan ang tibuok nga alawiton. Salamat jud kay Sir Joel Sumalinog for allowing your song to be used for this season. Ang Diyos sa Panaw. Ang nagsulat ani si Brother Joel Sumalinog, di kada sa ZPM. Siya ang nagsulat ani, nakadubalo mo sa grupo nga Leviticus, no? Ang composer ginana kanang gitara, no? Mao na siya si Brother Joel, ug siya ang nag-compose ani nga alawiton ug hinaot. Na-upload na nato ang atong sample, no, with the Praise Experience team nga pipila ka mga adlaw di hinaot ito mga kapaglaom, nakasugod na mo awit-awit nga sa diha nga mo awit ang ato ang mga kaigsuonan from NCMC. Kay tonight is Pastor Chris man ang magwali, ang maghatag sa mensahe, ang mag-awit po sa tong team song mga taga NCMC. So kung kinsa may speaker dire from, let's say, NCMC karon din sa uban nga mga missions conferences, sila po mismo ang moawit sa atong team song. And it's very exciting, no, nga the whole Mindanao will be singing the same song, and you will be joining us as we sing this theme song, Ang Diyos sa Panaw. So I'm very excited. After the prayer, we will sing the theme song together. But before we begin singing our theme song, and before we begin listening to the sermon, as to the message from God tonight by Pastor Chris, ato sa idala ato makasing-kasing alang sa atong pag-ampo. Samtang magsugod ang atong unang gabi sa atong My Journey with God. Shall we bow our heads for prayer? Heavenly Father, this beautiful evening, magkasugod na ang atong unang yun ng My Journey with God Season 5. Unang gabi sa My Journey with God Season 5. Salamat. Nining higayon, kaning ministry magapadayon. I know, ang mga paglaom from everywhere, from all over the Philippines, from all over the world, dili lang teritoryo sa SWPUC or SEPUM, ang excited nga magasugod na kini. Apan kami nagpasalamat nga imo kaming gitagaan nga sa higayon nga makapadayon, makahimo na sa bugo sa ka-season niini nga tulmanon, niini nga ministry, niini nga pagsangyo sa maayong balita, ang My Journey with God. Salamat kayo sa pagsugod niini unang gabi. Andama nga mo mga kasing-kasing nga mahimo kining andam sa pagdawat sa imong mga pulong pinagi kay Pastor Chris. So panisya, dihugi ang iyang mga babaw, ang iyang mga pulong karon, mahimong inspirasyon kanamo ang madungagan pa ang pagtuungan diha kanimo. Salamat o Dios nga ikaw magauban usab sa among very special prayer request karon kagabion, si Brother Tomas Gomez. Ikaw nakakita siyang sitwasyon na nausab iyang kinabuhi pinaagi sa Hope Channel, ug karon bag-o lang nakaagis siyang operasyon. Hinaut ikaw o Dios magauban kaniya, magahatag kaniya og kaayuhan, magauban nga magahatag kaniya og paglaom, ug uban sa among mga kapaglaom karon nga adunay mga prayer request ilang mga kasing-kasing. Ikaw nakakita sa matag usa. Ikaw nakakita sa matag usa nga mga kasing-kasing uban sa ilahang mga kabugaton nga ilang gidala. Nga mahimo nimo silang paghikapon, pagabisitaan, pagaubanan, tagaan og paglaom. Nga bisag unsa man ang ilang giatubang karon nga mga pagsulay sa kinabuhi, hinaut ikaw magauban ug magahatag kanila og solusyon, kaumbayan, paglaom sa ilang mga gihandom diha o mga pag-ampo diha kanimo. Ikaw magauban sa musibya karon mahimo kining malampuson. Ikaw magauban kanamo nga mahimo kining among pagsibya, among My Journey with God Season 5 Night number 1. Mahimo kining magmalampuson, mudangat kini imong pagsimba diha sa imong mahimayaong trono. Mapuno ang mong kasing-kasing sa imong mensahe og mabat na mo ang paglaom diha kanimo. Salamat o Dios, ikaw magatubag sa mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen. Samtang ako magpadayon ning mangit-ngit nga pana, gibati ko ang kasakit
upang tumangkauhaw. Bisan pa man, may nagkabiling pagtuong gikuptan. Maoy nagapadasig ning tanan, kasakit walaig sa payan, kay ginabuhi maoy ibugti. Kang Jesus na tingog ang pagtuo, dili mo lubat, kay ikaw man ang Diyos na sa panaw ko, maoy mo ba? Ug ipangandoy ning kalagkong misalig ganin mo, maoy paglaom ang kinabuhi nga dayon. Hangtod karon, di ko pa makita ang kinutuban. May gayon nga mapalumang suga kung gikuptan. Bisan lisod kining panaw nga atong giapilan, apan ang mulahutay sa lumba, maoy magmadaugot unang Ginoo ang atong sundot. Kang Jesus na tingog ang pagtuo, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos na sa panaw ko, maoy mo uban. Ug ipangandoy ning kalagkong misalig ganin mo, maoy paglaom ang kinabuhi nga dayon. Isugo bang hinagiban sa pagkamatarong, o gitugyan ang tanang mga kaluyahon, patindugan Jesus ako, umigo na ang pagtuo, aron ako
Pastor Chris Bacalares is known around the Philippines as an apologetic online pastor with Hope Channel's afternoon program, Pangutana Pastor, where church leaders of different denominations can freely share the gospel. Prior to that, he served twice as a director handling Adventist Muslim relation and ministerial secretary and chaplaincy. Chris earned his Master's of Ministry year 2005. Our speaker tonight is the president of North Central Mindanao Conference, Pastor Cristito Mabaw Bacalares. Bueno, mayong buntag, mayong odto, mayong hapon, mayong gabi, tibok kalibutan, sanglit kini ato broadcast, malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. Live kita karon mga pinangga nini ato nga programa nga adunay pagtuon sa balaan nga kasulatan. Pero sa di pa ta mapadayon sa unahan, hangyon ko kamo sa pag-ampo. Daghang salamat o Diyos sa imong pagiguban kanamo. Daghang salamat sa imong pananalangin. Amo pa ngayon ang giya, hantod mahuman kining programa. Ipadala ang balang Espiritu, kini ang gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, mga pinangga, ako nga i-recognize ang pangalan ni Sir and Ma'am Rex Gonzaga, ang numero 1 nga producer usab din sa Hope Channel, Philippines. Maayong usab kang Sir and Ma'am Jay Salcedo, ang executive producer usab sa Kalandraka sa North Central Mindanao Conference, o sa tanan nga nagsunod niya itong programa. Nini nga puntuha mga pinangga ang ato nga pagaisgutan, kining tawgon nato og who has the authority, the Word of God, which is the Bible, or the Church. Dagan nagunahuna mga pinangga nga diin, matod pa nila sa dako nga simbahan, kung wala puno sila, wala ang Biblia. Tinuod ba ni siya? Ikaduha mo ni, kinsa ba una, ang Biblia or ang Church? Ikatulo mo ni, kinsa di ay ang mag-interpret, ang Church or the Bible itself maoy mag-interpret. Niini nga mga puntuha atong hisgutan ang kinatibukan, kamatuuran sa balaan nga kasulatan. Aron masubay nato ang mga butang. Now, kung imong lantawon igsoon, ang mga Hudyo nag-recognize sa gitawag nato og Old Testament. Actually, ang word nga Old Testament igsoon o ang word nga New Testament na kuwin lang na sa panahon usab ni Tertullian sa 2nd century. Pero kung imong lantawon, ang kinatibukan nga gisulat sa balaang kasulatan, gi-address ni siya og kasulatan. Sa konseptos mga Hudyo igsoon, ilan ang gisummarize ang mao nga punto nga gitawag nato og Tanak. Usa na siya ka punto igsoon nga T and K. Tanak. Ang word nga letter T nag-refer sa gitawag na tugtura, okay? Which is law. Pwede usab sa Genesis paingon sa katapusang libro ni Moses, which is the gitawag na tug Pentateuch. Pwede usab na. Pwede usab ang word nga law nga kasuguan. Pwede usab na. Og ang ikaduha igsoon kining gitawag na tug Nivim, mga sinulatan sa mga propeta. Ipardon lang ninyo igsoon ang spelling igsoon sa word nga prophets kay usa na ka-clerical error. So, ang word nga Nivim, which is prophet, mga pinangga, mga sama ni Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, Daniel, so nabilong sa gitawag og Nivim. Ang word usab nga Ketubim, which is writings, mao na ang Book of Psalms, gitawag na tog Solomon's o Proverbs. Okay? So mao na nga mga punto nga gitawag nato og kasulatan sa mga gitawag natog mga Hudyo. Now, kung imong tanawon, ang kanimong nga kasulatan, dili ni siya minugna og iya lamang sa tao. Kundili ang author ani, gikan sa Genesis, ngadto sa Revelation, mao ang Holy Spirit. Muna nga dili magbangga-bangga ang kamatuoran. Ang gisulat ni Moses, dili magbangga sa gisulat ni Paul. Ang gisulat ni John Revelator, dili magbangga sa kang Ezekiel. It is because ang author niya na mao ang Holy Spirit. Ang original gyud sa pagkasulat sa Biblia mga pinangga, gitawag na siya og autograph, which means mauni ang original, mao to ang inspired, mao to'y dili masayop ang original.
Pero atong nahibaw-an mga pinangga, based on history, wala na tong original tungod sa ang uban ato nga dugta na o dili na matris ang kasaysayan kundi ina di siya. Ang naas ato igsoon kini gitawag na tog manuscript, which is preservation. Nga dagan mga klaseng manuscripts igsoon ang uban more or less 5,700 ka mga manuscripts sa nakailain nga mga pagkasulat, no? So, ang sunod na ang gitawag na itong translation, mo na nang na mga different version, na King James Version, na New King James Version, na Revised Standard Version, o guban nga mga versions niya na nga mga pinangga. Now, ang original manggod sa Bible, mga pinangga, ang Old Testament, gisulat siya sa Hebrew, sa Greek, sa Aramaic. Okay? So, mauna ang original from, gitawag na itong Old Testament, ngadto sa New Testament. Now, gireceive ni siya igsoon sa nakalaing nga pinulungan na ay in English, na ay Latin, na ay gitawag Russians, kana siya ang gitawag na tong mga translation. Ang gigamit sa dako nga simbahan igsoon nga Latin igsoon dili na mao ang original. Okay? Kopya lang na siya sa gitawag na tog original. Ato lang igsoon nga dili ta mislead kay sometimes ang atong pagsabot ang Latin mao gyud ang original nga language kay gigamit sa dako nga simbahan. Now, kung imong tan-awon igsoon aduna historical distance, no? Gikan sa kang Moses hangtod na sa panahon sa gitawag na tuog mga apostles, dunay gitawag na tuog mga more or less 2,500 1,000 years, no? Ang gintang ni ana. So, adunay kultura, adunay mga i-consider niya na nga mga gitawag na tog butanga. Now, kung imong lantaon ang Biblia, adunay gipahayag, Isaias 8:20. Ngadto sa kasuguan, og sa pagpamatuod, kung sila dili man nagsulti, niining sumala niining pulo nga, sa pagkatinuod, walay kabuntagon alang kaniya. So, meaning to say, kung ikaw usa ka ga-claim nga ikaw ang tinuod nga simbahan, nga ikaw usa ka apostolic church, usually, dili dapat nga ang imong mga doktrina sa inyong simbahan mubangga sa kamatuoran sa Biblia. Kaya dili naman maluad ang kamatuoran nga ang Biblia produkto sa Holy Spirit. But the question is, kung ang inyong simbahan daghang pagtulunan, unya dili gikan sa Biblia, the question is, di na gikan sa Holy Spirit or iya sa gitawag sa tao. So, ang biblical principle, Isaiah 8:20, ngadto sa kasuguan o sa pagpamatuod, kung sila dili man nagsulti, sumala nining parlanga, sa pagkatinuod, walay kabuntagon alang kanila. Okay? Now, kung imong lang taon, kinsa man din nagtigom aning balaang kasulatan, ang Holy Bible, ang gikan sa Genesis ngadto sa Revelation, walay lain mga pinangga, mao ang Holy Spirit. Tanawa ang Isaiah 34:16. Susihan ninyo, gikan sa basahon ni Jehova, o basaha, walay usa nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban, kay ang akong baba kini nagsugo na, og ang iyang espiritu mo'y nagtigom kanila. Take note mga pinangga, wala pa'y Christian churches ni ining panahuna sa Isaiah 34:16. Papita mahibulong ko, nganong naay dako nga simbahan, nag-claim, nga kung wala kuno sila, walay Bible. Sila kuno ang nagbuhat sa Bible, o sila say maka-interpret sa Bible. O sila ang nag-compiled sa gitawag og Bible. Kung sila ang nag-compiled sa gitawag og Bible, o nag-claim sila na nigawas ang ilang simbahan, that's only a claim, ha? Dili na mapamatud sa Biblia. Nag-claim sila na nigawas ang ilang simbahan 33 AD. Pangutana mo ni, how come nga nag-claim ka na ikaw ang nag-compile sa Bible? Remember, ang Bible composed sa Old Testament and New Testament. The question is, diha na ba ka sa panahon sa Old Testament? Nga nag-claim naman kadaan nga 33 AD ka. So therefore, sukway sa giwali nga diin, gi-compile nila ang Bible, ang Old and New Testament. Okay? Susukwahi. Kaya ang Old Testament, wala pa sila mutungha kaya ang ilang claim, 33 AD sila. Now, ang pangutana mo ni, kay Holy Spirit man di ang nag-compiled. Sa diyang na-compiled sa Holy Spirit, kinsa mang mga tawhan na ang gipiyalan ni anak ng mga putanga. Ang taga-Roma ba? Okay? Ang taga-gitawag og Asia Minor ba? Or ang Roma or Asia Minor nakadawat lang sa mensahe nga gikan sa balang kasulatan nga adunay gipiyalan niini.
Tanawa igsoon, Roma Kapitulo 3, versikulo 1 o 2 na gingon. Nan, unsa man di ay ang bintaha sa pagkahudiyo, kinsa may kapuslanan sa sirkunsisyon, daghan, bisan asa ipagi, una sa tanan, take note, ngadto sa mga Hudiyo, gipiyal ang pulong sa Dios. Kung ang pulong sa Dios gipiyal ngadto sa Hudiyo, ang Hudiyo may authority, may katungod nga mo claim nga sila ang nag-compile sa Bible, dili ang nag-claim karon. Imagine nimo, nag-claim ka nga 33 AD ka, o niya wala ka sa Old Testament. Mas logical pa ang Hudiyo. Biblia mismo ang nagsulti. Si Apostle Paul mismo ang nagsulti. Daghan, bisan asa, ipaagi, una sa tanan, ngadtos mga Hudiyo, gipiyal ang mga pulong sa Dios. Biblia ha? Unya, wala sa Biblia ang claim sa dako nga simbahan nga sila ang nag-compile, nga sila ang nagtigom, nga sila ang mag-interpret, nga kung wala sila, wala kuno'y Biblia, na may claim gani daan sa Bible. Ang mga Hudiyo naman gani ang naadya. Si Paul mismo ang nagstorya. Okay? Now, tanaw na to mga Hudiyo. Nganong ang Biblia napasa man nga dito sa mga Kristohanon, napasa dito sa mga hintel nga nakumberter sa pulong sa Ginoo. Tanawan ninyo, og si Pablo og si Bernabe, sa walay ko kahadlok miingon, kinahanglan gayud nga ang pulong sa Dios igauna pagmantala kaninyo. Asa giuna pagmantala, dito bas dako nga simbahan sa Roma, wala oy. Dili dito gikan. Although, ilan man ang katungod sa pag-claim, pero claim ra gina siya kutob. Dili na nimo mapamatud-an sa balaang kasulatan. Kay gisulti na daan ni Pablo nga ang gitawag nato nay katungod niya na didto sa mga Hudyo. Tanaw, igauna sa pagmantala kaninyo. Kinsa nagsulti? Si Pablo. Kinsa iyang gistortiyan? Ang mga Hudyo. Ang pangutala lang, ngano na ato sintel, kay gibalibaran sa mga Hudyo ang maong nga katungod. Tanaw na to ang sunod nga bersikulo. 46, buhat 13:46. Apan, kay inyo man kining gisalikway, og inyong gihukman, okay? Ang inyong kaugalingon, nga dili takos sa kinabuhing dayon, tanawa kami nangadtos mga hintel. Nganong ato nang nabatnan ang Biblia, tungod kay ang mga Hudiyo, okay, ang mga apostoles, nangadtos huntel kay gibalibaran sa gitawag natog mga Hudiyo. Mauna nga ang Biblia na anatan nato. Okay? Og makita nato na sa mga pila ka bersikulo karon nga gituga dili lang sa Hudiyo, dili lang kung asa kundi sa tao mismo. Okay? Now, tanaw na to. Now, giyon sa man pag-address ang balaan kasulatan. Nag-address mo sila ang Old Testament which refers sa Genesis ngadto sa Malakay, wala na sa kapitulo o bersikulo sa Biblia. Okay? Ang kasulatan nag-refer ba sa New Testament nga Mateo ngadto sa Revelation, wala na sa balaan kasulatan kapitulo bersikulo. Si Tertullian na ang nag-divide niya na igsoon. Pero ang address ana tanan kasulatan. Tanaw na to sa Old Testament. Mismo pa sa gisulti ni Jesus Christ. Kita ni mo nga compiled na daan ang Biblia. Kay kung dili compiled daan ang Biblia, unsa may i-quote ni Jesus Christ? Unsa may iyang i-refer kung wala na compiled daan? Tanawa unsa giingon ni Jesus. Luke chapter 24 verse 25 to 27. Og sugod kang Moses. Unsa ingon ni Jesus Christ? Og sugod kang Moses. Og sa tanang mga propeta, iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon. Take note, tanan gikan ka Moses hangtod sa mga propeta. Walay mga propeta igsuon dili sabat keeper. Bantay, natay topic sa mga umabot niya na. Walay propeta nga Sunday keeper. Sabat keeper gina, Saturday keeper. Bugsugod kang Moises
og sa tanang propeta nga mga sabat keeper. Dili sa di keeper ha? Iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan. Matawag bag tibuok nga kasulatan kung isa ra ka buok? Matawag bag tibuok nga kasulatan kung nag-inusara siya? Naging og tibuok nga kasulatan kay gitawag na siya ang Torah. Okay? Ang tanan sinulatan ni Moses, ang tanan eksistado nga giilas sa mga Hudiyo ni ana nga mga puntuha. Ang tibuok nga kasulatan, ika-2 Timoteo 3:16. Ang tibuok nga kasulatan, gitugas sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, alang sa pagmatutos, sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios, wa mag-iyog aron ang mga Hudiyo, wala mag-ingon aron ang mga taga-Roma, aron ang tao sa Dios, mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Okay? Now, karon, kapilaman mo tuon ang tao sa balaang kasulatan. Di ba, na ay magtumar kag tambal, na ihatag ang doktor nga, kini siya nga tambal, tumaron nimo once a day. Sa Bible, unsa gisulti diha, buhat 17:11. O kining mga Hudiyo, mabuot pa, kaysa mga Hudiyo, didto sa Tesalonica, kay kini sila, midawat man sa pulong, uban sa bugos nga pagkamasinabuton. Nga sa adlaw-adlaw, na nagtuon sa kasulatan. Bantay ha? Sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan. Wala mag-ingon nga, sa adlaw-adlaw, nagtuon sa magisterium. Nagtuon sa tradisyon. Nag-ingon ang balang kasulatan. Nga sa adlaw-adlaw, nagtuon sa kasulatan. Okay? Sa pagsusi, kung tinuod ba gayod ang butang nga gisulti kanila. Unsa ang pag-ilas ka matuoran? Gibasi ba sa dako nga simbahan nga ang ilang pamaagi, ilang ko galingon nga interpretasyon, gibasi sa balaan nga kasulatan. Tanaw to ang unang Timoteo 3:15, kay daghan ang namislead ni ining mga puntuha. Arita sa gitawag og St. Joseph Edition, the American Bible, nga adunay ni Hell of Stat, nga si Stephen Hartdegen, okay? Ang imprimator si Patrick Cardinal O'Boyle. Okay? Atong tanaw nun siya nakasulti diya mga pinangga. Ingon siya diri, verse 15. So that if I should be delayed, you will know what kind of conduct befits a member of God's household, the church of the living God, the pillar and bulwark of truth. Bantay ninyo, kay daghan ang namislead ini, kay gi-interpret nila sa ilang kagalingon nga huna-huna. Okay? Tanawa ha? Ang say diya, what kind of conduct befits a member of God's household? Maghisgot gani kag household, meaning nagisgot og family. Okay? The church of the living God. Sometimes, nganong daghan nga mislead mga pinangga. Kaya ilang huna sa word nga church, mauna ang building. Kanang siminto, kanang kabilya. So, naguna-suna sila nga mauning building. So, gitranslate nila ang word nga church sa simbahan. Kaya sometimes sa mag-iwag simbahan, mauna mo sunod ka nang naay building, naay siminto, naay kabilya. Balik na sa original nga pagkasulti. Kaya ang mga sulat nga church, o ang word nga church mga pinangga, imo makitaan, based ni nga libro, kabaluman mo, unsa ni nga libro, kita niyo Catechism Catholic Church. Tanawa, unsa ang word nga church? Sa 751, the word church, Latin ecclesia. Okay? Gitawag na to, og from the Greek ekkalen, to call out means a convocation or an assembly. Bantaya, an assembly, it designates the assemblies of the people. So, mag-ingon kay ka, church means katawhan. Dili building. Dili tong siminto. Dili tong kabilya. Okay? Ato ginanghununduman mga pinangga aron di nato malimtan. O kanang mga katawhan,
gikan sa pagpakasala, gipasaylo sa Ginoo, mo nang gitawag og sila mga tinawag. Kay tinawag sila, gikan sila sa walay klaro nga kamatuoran, gikan sila sa way establish nga kamatuoran, gidala sila aron mo pa matuon sa kamatuoran, sa establish nga pulong sa Ginoo. Tanawan ning Youth Bible Exon. Kining Youth Bible Exon na ay giimprimaturan sa disya. Imprimatur by, Cirilo R. Almario, o ang Nihil Obstat is Efren Rivera. Now, tanawa siya nakasulat sa interpretation dire. Yan siya dire. Diretso na lang ta sa ubos igsoon. Kanang naig green. God's household, which is the church. Unsa kay ang church? Mga tao. Of the living God, mga tao nga tinawag sa Dios. The pillar and support of the truth. So kining mga tao nga dili building, dili simento, dili kabilya, mga tao nga tinawag, gidala sa Ginoo, sila ang pillar and support of the truth. Bantay, take note, ang word nga support nga giimprimaturan sa maong dako nga simbahan. Meaning to say, kining mga tao nga tinawag, mo support sa asa? Sa truth. Ang origin sa truth, dili ang mga tao nga tinawag. Naana ang truth daan. Gitawag sila. O sa diyan gitawag ang mga tao nga gitawag og church, sila mo support sa truth. Take note, dili ang pagsabot sa dako nga simbahan, sila ang tag-iya sa truth. Ang pagsabot sa dako nga simbahan, sila nagbuhat sa truth. Ang puntuan igsoon, ang simbahan, dili mao ang origin or source sa truth. Kundili ang gitawag nato ang church ngan mga tao ga-support sa eksistado nga truth. Mao man gyud tinawag sila kay na-convincer sila sa truth, sa din na-convincer sila sa truth, ana sila sa Ginoo, meaning to say establish na daan ang truth. Aya gidawat sa mga tinawag nga mao ang tao. Dili pwede ituis ang balaang kasulatan by logic. Now, kini William Barclay. Gibalit na ko ni siya igsoon nga libro sa St. Paul. Balo man taon siya St. Paul. Iyan na sa dako nga simbahan. Yan unsay sulti ni Barclay. Diri na tayo igsoon sa ubos nga ng green, the idea. Kanang word nga pillar o ang word nga gitawag support. The idea here is that the church duty, take note, church duty is to hold up the truth. Ang duty sa church, which is mga tao, mao ang paggunit sa kamatuoran. Dili kay ang kamatuoran dito gikan sa simbahan nga maong building nga. Dili, mga taong mga tinawag, sila ang ga-support sa truth. The idea here is that the church duty is to hold up the truth in such a way that all may see it. Okay? Now, next, atong tanawon. Arita sa usa ka Bible exon. Aron ma-expose na to pagayo. Kini nga Bible, gitawag na to og Holy Bible New Evangelical Translation. New Testament ni siya. Tanawa ang iya nga translation sa ubos igsoon. Kanang gimarkahan og green. Okay? Kanang gitawag og which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. Wala mag-ingon diya origin ang church sa truth. Kay ang truth ako nang isgutan karon tuod-tuod. Ang truth mao ang Bible, ang truth mao ang law of God, ang truth mao si Jesus Christ. Ako na basahon niya karon tuod sa Bible. Unsa? The pillar and support of the truth. So, ang mga tao nga tinawag, mauni sila ang pilar o gas-support sa truth. Dili sila tag-iya sa truth. Dili sila kaning mga taong tinawag nga gikan sa sala. Dili sila boy naghimo sa truth. Pinasaylo lang sila sa sala.
Gitawag lang sila sa Ginoo. O ang pagtawag sa Ginoo, wa sila gitawag sa Ginoo aron magbutbuot og himo og truth. Nga moingon sila nga kung wala ang simbahan, walay truth. Kung wala walay simbahan. Mo nang gingon sa balang kasulatan. Arita sa usa ka Bible. Holy Bible International Children's Bible. Tama to Unsa gingon diri? 15. Diretso na lang tanang na green aron dili ta malangan. Nag-ingon diri mga pinangga. That family is the church of the living God. Okay? Family, meaning mga tao. The support and foundation of the truth. Unsa ang mga taong tinawag igsoon? The support. Sa ato pa, sa ila gihatag ang truth, sila ang gitawag depository. Ang tanan kamatuoran diha gisalig sa ila aron itudlo ngadto sa uban. Dili wa man tay nabasa des balang kasulatan igsuon nga ang church mo naghimo sa kamatuoran. Ang church meaning ang mga taong mga kasala nga gipasaylo nga gitawag. Wa tay nabasa dinhi nga ang mga taong pinasaylo sa sala nga gitawag mo'y nagbuhat sa truth. Nag-response lang sila sa truth. Okay? Next, atong tanawon. Kani nga wakan, Pinoy version. New Testament, Pinoy version. Unsay gingon diri? Kini gyapon green mga pinangga. Ang pamilyang ito, ang church ng buhay na Diyos, at sinusuportahan. Take note, at sinusuportahan yan ang mga totoong teachings, kagaya ng pagsuporta ng pundasyon at poste sa isang bahay. Unsa? Sinuportahan yan ang totoong teaching. Nag-ingon ba ang Bible? Siya naghimo sa totoong teaching? Sinuportahan. Meaning to si excess na daan ng truth. Gibaliman sa uban. Sila naman kuno'y tagiya sa truth. Sila na nagbuhat sa truth. Sila na'y origin sa truth. Nga kung wala kuno ang church, wala ang truth. Sayop na siya nga understanding. Kami nga, ang pilar, mao ang church, dili ang Biblia. Mano pa kapilan pag word nga, dili ang Biblia? Nga kung wala ang truth igsuon, wala church. Kay ang church depository sa truth. Okay, kani, the New Testament Recovery Version. Atong tanaw. Ang diya sa iya, the pillar and base of the truth. Tanawa iyang comments din sa ubos. Sa verse 15, this is metaphoric speaking. The pillar supports the building, and the base holds the pillar. The church is such a supporting pillar and holding base of the truth. Unsa ang church, igsoon? Supporting pillar. O nagkomenta yun sa bus. Supporting pillar dili kay, kung wala ang church, wala ang truth. Ang church mo ang pillar, dili ang Bible. Sayop naman siya na siya pag-istorya haigzoon. Nawala na matas prinsipyos balang kasulatan, ana. Voice Bible, atong tanawon. Yan siya diri. The assembly of the living God, take note, iklaro ganyan. Dili na building, dili na kabilya. Assembly, meaning mga tao. The assembly of the living God, the pillar and foundation that support the truth. Unsa ang mga tao igsoon? Unsa ang church nga mao ang assembly, mga tao? The pillar and foundation that support the truth. Siya nag-support sa truth. Sayop na mingon nga, ang pillar mao ang church. Dili ang Bible. Ayaw dungagig dili ang Bible kay imo na nang gidungagan ang Biblia. Unsay giingon diha? Ang mga tao nga gitawag og church, mao na ang pila ng foundation that support the truth. Sa ato pa kung nag-claim ka nga kanang inyong dako nga simbahan, mao ang tinuod nga simbahan. Dapat ang inyong pagtulunan dili mo sumpaki sa truth. O ato isgutan karon totoo dun sa nang truth.
At tanawan ning mga version sa Bible. The Church of the Living God, the pillar and support of the truth. Sa Legacy Standard Bible, which is the Church of the Living God, the pillar and support of the truth. Okay? Atong tanaw ng Living Bible. Ingon sa Living Bible. The Church of the Living God, which contains and hold high the truth of God. The truth of God. Wala miyog the truth of the church. Gada ko. Wala, oy. So meaning to say, ang function sa church, siya ang magminsahe, magproclaim sa tibok kalibutan sa truth. Ugod sa truth, ang truth sa panahon sa mga nilang Moses, ni Jesus Christ, dili ng truth nga gitukod anang 4th century. Dili, oy. Kanang majority sa pagtulunan sa dako nga simbahan, wala na sa Biblia, so dili na mao ang truth. Sumpay ta. Ang polong sa Dios. Bagong kasabutan, unsay iyang gingo diri. Ang iglesia sa buhi nga Dios, ang iyang gisaligan nga magbarug o maglaban sa kamatuoran. Unsa ang simbahan? Magbarug, maglaban sa kamatuoran. Dili pang usbon ang kasuguan. Dili usbon ang kamatuoran. Umingon ta nga kita na, ng iglesia kita na, unya gipang usab nila ang sugo sa Dios. Dili na sila mao ang gisgutan nga mao nga church. Tinaw ang gisulti sa balahang kasulatan. Now, unsa man ning truth? Isgutan nato ang truth. Nga diin gidala sa church. Ang church mo'y depository sa truth. Unsa man ang biblical truth? Dili tas Biblia. Dili ta ditong hinimo sa mga tao. Ato ha? Salmo 119, 142. Ang imong pagkamatarong, mao ang pagkamatarong nga walay katapusan, ug ang imong kasuguan, mao ang kamatuoran. Ang in English na truth. Sa Septuagint version Exoon, gitawag siya aletheia. Sa Septuagint. Bandayan niyo ha, sundin niyo. O sa pag-uban nga truth, John 17:17. Balaana sila pinaagis kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Aletheia. Same sa Psalm 119. John 17:17 na siya. Sunod sa pan-truth. John 14:6. Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan og ang kamatuoran. Aletheia. So kining tulo nga gisgutan sa Biblia nga mao ang truth, ang law of God, ang word of God, o Jesus Christ, ayaw puli ang sugo sa Dios nga kamoy magbuot-buot og pili kay dili na mao ang biblical. Di ba? Sumuna nga punto mga pinangga. Next. Mark 1:22 nagingon. Ingon siya diri mga pinangga. Og nahibulong sila sa iyang pagpanudlo. Kay kanila, nagpanudlo man siya ingon nga may. Ingon nga may kagahom o dili ingon sa mga skriba. Mantayan na to. Ayaw awata ang skriba nga na sila kagalingon nilang pagpanudlo. Kung dili mo balik tas Biblia. Kung nagani simbahan igsuon mag-claim nga sila ang tinuod, pero ang ilang pagpanudlo, wala sa Biblia. Ang nasa Biblia, gipang-ilisa na. Ang kasuguan, gi-ilisa na. Ang sabrog, ilisa na. Wala na sa Biblia. Next, atong tanawon. Apan sa imong bahin, ang imong pagpanudlo, ipahiangay mo sa matarong nga tuluan. Ipaangay sa matarong nga tuluan. O asa ang matarong nga tuluan, ang mabasa sa Biblia o ang dili mabasa sa Biblia. Ang naa mao ang mabasa sa Biblia. 1 Corinthians 3:11. Kinsa magyud ang patukuranan igsoon. Ha? Kay wala na ilaing patukuranan nga ikapahimutang pa ni bisan kinsa gawa sa gipakahamutang na nga mao
si Jesus Christ. Si Jesus Christ ato ipadako. Dili ang simbahan. Ang simbahan igsuon, ang Diyos mo'y naghatag kabubuton nga may mga taong tinawag. Ang Diyos mo'y nagtawag. So katong mga tao nga tinawag, nga gitawag og church, mo daig sa Diyos. Okay? Kay siya ang tinubdan sa tanan. Ikaduhang Tesalonica 2:10. Og pagaubanan sa tanang dautan, nga paglimbong alang kanila, nga pagalaglagon tungod kay sila na nagdumili man sa paghigugmas sa kamatuoran. Nagdumili sa paghigugmas sa kamatuoran, kay ang kamatuoran nga gibugna sa balang espiritu, gipulihan og daw kamatuoran nga minugna og tao. Mingo og daw igsuon kamatuoran, kay di magid na maong kamatuoran sa balang kasulatan. Yan ang Timoteo 4, nga nagatinguha nga ang tanang mga tao, mga luwas unta, og managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Managkakabot sa kahibalo sa kamatuoran, kahibalo sa kasuguan sa Dios, kahibalo sa pulong sa Dios, og labaw sa tanan, kahibalo ko ngadto kang Jesus Christ. Kay mauni sila ang truth. Okay? Now, warning is on. Di ba ang atong gibasa ganina, ang subject sa discussion sa tibok nga kalibutan, ang 1 Timothy chapter 3, verse 15. Aton tanawon ang context. Dili na to tanawon ang nagwali. Tanawon ang context. May bawaan ninyo kung ang nagwali, nasubay ba sila sa context. May bawaan ninyo, dili masubay ang nagwali sa context. Tanawang context. 1 Timothy chapter 1, verse 3. Ingon sa pagpangamuyo ko kanimo, nga magpabilin ka sa Epeso, sa magsugo o sa muadto ako ngadto sa Macedonia, aron magsugo ka og mga tao sa dili pagpanudlo sa laing pagtulunan. Meaning to say, kumayo kag apostolic nga teaching, katong iya sa apostoles, dili katong iya sa 4th century. Padaon. Sa pagdili, pagpanudlo sa laing pagtulunan. Unsa man ning laing ang pagtulunan? 1 Timothy diapon, chapter 3. Pantaya, kay pag-abot na mo, abot na 15. Kay mga man context. O ang obispo, kinahanglan, dili badlungon, og siya, usaray asawa. Pangutana, ang inyo bang obispo minyo? Wala ko niginganlan. Pero naghatagdaan ang Biblia. Kaya ang ubang obispo dili ninyo. Mauna may mo interpret kung sa'y nakasulat sa 1 Timothy 3:15 na mahibaw anahin noon nga wala sila authority kay ang gisgutan sa 1 Timothy 3:15 nga ang iglesia mao ang pelar katong obispo nga minyo. Og ang obispo kinahanglan dili badlungon. Og siya usaray asawa. Mapugnanon sa kagalingon, mabuot, maogdan, maabi-abihon, maayos sa pagpanudlo. Diri ko, kanang makita ninyo nga gi-highlight igsuon, usaray asawa. Kung nag-claim ta, ang 1 Timoteo 3:15, kita na ang pangutana, ang inyong obispo, may asawa ba? Next. Verse 3, dili palahubog, dili tigpanukbag, hinuno ang balungmo, dili palaway, dili may gugmaon og salapi. Pantaya, dili palahubog. Kung pananglitan, adunay obispo o naasa, leader sa church, unya mapakita pa yun sa social media nga mag-inom og beer. Ay, dili mayo. Mag-inom og bino, mapakita sa social media, mag-inom og bino. O sa giingon sa Biblia, dili palahubog. Siya nga, gamay raman na ignon ni Pastor, narabay sinultihan, drink moderately is the school of drunkard. Ginagmay nga inom, pag mo receive na imong lawas, mo adjust na imong lawas, madagandagan na siya. O sa pag-iingon sa Timothy 3, aron mahibaw na to, unsay context sa 1 Timothy chapter 3, verse 15, tanawa, kinahanglan bag nga ayo, okay? Ang iyang pagdumala
sa iyang kaugalingong panimalay. So kung magdumala sa iyang kaugalingong nga panimalay, question, uli tao o minyo? Kung ang leader sa church, mapastor, maministro, mapare, nag-ingod, kinahanglan, kabalo, magdumala sa iyang kaugalingong panimalay. Ang uban, pastor, wala magani diha ang word nga minyo sa versikulo 4. Atong testingag sumpay. Nga magadumala sa iyang mga anak, aron sila magamasinugtanon o magatinahuron sa tanang paagi. Mauni ang konteksto sa unang Timoteo 3:15 nga ang mga leaders sa church, ang obispo, ang pari, ang pastor, tanan, kinahanglan magdumala sa iyang anak. Ang imong church, dili minyo. Ang inyong leaders sa church, dili minyo. Dili mo claim nga kamo ang unang Timoteo 3:15 kanang church diya. I'm sorry, dili gid siya mao Nganuman, ang gisgutan diya, ang leader sa church, sa gisgutan sa unang Timoteo 3:15, mga minyo. Clear ang teaching sa Bible. Next, unsa pay giingon diri? Kay kung ang usa ka tawo dili makamao nga magdumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsa o man niya sa pagkatagad sa iglesia sa Dios. Meaning to si kinahanglan manyo ka, kinahanglan kabalo ka mo dumala sa imong panimalay, aron kabalo ka mo dumala sa imong simbahan. Unsaon nimo pagdumala kung dili ka minyo. Di ako ni istorya, balaan nga kasulatan. Text atong tanawon. Verse 9. Sa Proverbio 28, JB. Kadtong nagpaglingog-lingog sa iyang igdulungog, gikan sa pagpamati sa kasguan, bisan ang iyang pag-ampo mo sa kadulumtanan. Unsaon naman na, wala man dawata ang kasuguan. Ato pa sa Timoteo 4:16, tagda ang imong kagalingon o ang imong pagpanudlo, magpadayon ikaw ni ini. 4:10, sumpay, kay sa pagbuhat mo sa ingon, paggaluason mo ang imong kagalingon o ang mga magapatalinghob kanimo. Subay lang ta sa Biblia. Okay? Subay lang kita sa Biblia, mga pinangga. So, atong i-wrap up tanan, mga pinangga. Ing-ani, ang gisgutan sa unang Timoteo 3:15, nga kanang word church diha, mga tao makasasala, nga tinawag, nahimo sila, nga sila'y mo preach sa kamatuoran, nga mao ang truth, ngadtos mga tanang mga tao. Sumauna ang gipasabot sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Di lang nato ipamatud ang atong simbahan, pinagi sa mga tradition, o uban pa nga mga pamaagi. Balik lang yun tas Biblia, mga pinangga. Kay ang Biblia, mo'y mutugan sa tanang butang. O ako nagapanghinaot, nga nininga kagabion, ang matagpo sa kanato, mapanalanginan sa Ginoo, ang God bless sa tanan. Iduko na tong ulo, magampo ta. Dagan salamat o Diyos sa imong pagkiguban ka na mo. Dagan salamat sa imong gugma panalangin nga among dadawat gikan kanimo. Lord, kami nagahangyo nga ikaw magapanalangin sa iglesia, mga tao nga tinawag gikan sa ngit-ngit sa sala, nga sa dihang nagtubag kami sa imong tawag, kami ang mudala sa kamatuoran aron kini iwali ngadtos mga tao aron sila makabaton sa kamatuoran, nga ang kamatuoran mao ang kasuguan, nga ang kamatuoran mao ang pulong sa Dios, nga ang kamatuoran labaw sa tanan mao si Jesus Christ. Salamat sa pagkuyog o pagpanalangin sa tanang mga Facebook viewers, YouTube viewers, o tanan means nga mabot ng programa ha, kay kini amo gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. Salamat yung kay Pastor Chris for that very inspiring message tonight, no? Nagpahinumdum na ito, nagpamatuod gayod nga ang Biblia, ang balang kasulatan, ang pulong sa Diyos, tinuod masaligan. Okay?
Char? Ingon pa nila, Sir Jans, nga saligan pa daw nimo ang Biblia kay it existed Yes. for centuries na, mga kapaglaom na diha ang pulong sa Dios. And tomorrow, another night na usab nga atong tan-awon, atong paminawan ang usa ka topiko nga importante kaayo. Unsa ba? Kung ang foundation nato na sa Biblia, nya ang Biblia daghang mga pagtulunan nga atong kaplagan alang sa pagkinabuhing maayo o malaho tayo kinabuhi kauban ng Ginoo, pero nganong gialaw man sa Ginoo nga kita magpakasala? Unsa man gyud ang mga hinungdan or unsay plano di ay pod sa Ginoo kay gialaw ka niya magpakasala pero naa siya plano po di ay nga luwason ka. This is really amazing kung imong hunahunahon mga kapaglaom, no? Murag baka pangutana gyud ka ba ngano man. So tomorrow ato nang pagatunan og atong paghatagan og solusyon ang atong mga kakuraw sa atong mga hunahuna. Pinaagi again sa ato ang speaker, Pastor Chris Bacalares, and we would like to let you know mga kapaglaom nga gusto gyud mi makabalo og unsay inyong mga insights. Please send your messages, your Yes. comments to us, to our social media pages or to our numbers that are flashed on your screen, and let us know what your thoughts are for this topic. Sa karon mga kapaglaom, dumangan ta sa pagtindog atong pag-awiton ang atong bagong team song, Ang Diyos sa Tanaw. Samtang ako magpadayoning mangit-ngit nga pana, gibati ko ang kasakit o ang tumang kauhaw. Bisan pa man may nagpabiling pagtuong gikuptan, maoy nagapadasining tanan, kasakit wala iksapayan, kay ginabuhi maoy ibugti. Kang Jesus natin mo ang pagtuo, dili mo lubat, kay ikaw man ang Diyos na sa panaw ko, maoy mo uban, ug ipangandoy ning kalagko, misalig ganin mo, maoy paglaom, ang kinabuhi nga dayon. Hangtod karon, di ko pa makita ang kinutuban. May gayon nga mapalumang suga kung ikuptan, bisan lisod kining panaw nga atong giapilan, apan ang mula hutay sa lumba, maoy magmadaugot, unang Ginoo ang atong sundot. Kang Jesus natin mo ang pagtuo, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos na sa panaw ko, maoy mo uban, ug ipangandoy ning kalagko, misalig ganin mo, maoy paglaom, ang kinabuhi nga dayon.
ako, umiko na ang pagtuo. Aron ako makatakot sa taas na Kan Jesus nating upang pagtuo, dili mo lupad. Kay ikaw man ang Diyos na sa panaw ko, mao'y mo uban. Ugi pangandoy ni kalag ko, misalig kami mo, mao'y paglaom ang kinabuhi na. Da Jesus na inupang pagtuo, dili mo lubad. Kay ikaw man ang Diyos na sa panaw ko, mao'y mo uban. Ugi pangandoy ni kalag ko, misalig kami mo, mao'y paglaom, mao'y paglaom, mao'y paglaom ang kinabuhi na Samtang ako mapadayon ning mangit-ngit nga panaw, Gibati ko ang kasakit ug ang tumangkauhaw. Bisan pa man may nagpabiling pagtuong gikuptan, Mao'y nagapadasig ning tanan, kasakit wala isabayan. Kay kinabuhi mao'y ibukti, kang Jesus nating upang pagtuo, dili mo lupad. Kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw ko, mao'y mo uban. Ugi pangandoy ni kalag ko, misalig kami mo, mao'y paglaom ang kinabuhi nga dayon. Hangtod karon di ko pa makita ang kinutuban. may higayon nga mapalong ang suka kong gikuptan. Bisan lisod kining panaw nga atong giapilan, Apan ang mula